niya ng isang tekstong informatibo. Maaaring layunin niya magpalawak pa ang kaalaman ukol sa isang paksa. Pangalawa, pangunahing idea. Di tulad ng tekstong naratibo na hindi agad inihahayag ng manunulat ang mga mangyayari upang mapaabot ang interes ng mambabasa. Sa kasukdulan ng akda, sa tekstong informatibo naman ay dagli ang inilalahad ang mga pangunahing idea ng mambabasa. Pangatlo, pagtulong ng kaisipan. Mahalaga rin ang paglalagay ng mga angkop, mga pagtulong ng kaisipan o mga detalye upang makatulong mabuo sa isipang mambabasa at ang pangunahing ideya na isiyang maitanim o maiwan sa kanila. Pang-apat, paggamit ng mga nakalarawang representasyon. Makatulong ang paggamit ng mga larawan, guhit, diagram, chart, talhanayan, timeline at iba pa upang higit na mapalalim ang pag-unawa ng mambabasa sa mga tekstong informative. Panglima, pagbibigay diin sa mga mahalagang salita sa teksto. Nagamit dito ang mga estilo tulad ng pagsulat ng nakadiin, nakahilis, nakasalungguin o naglalayag ng panipi upang higit na madaling makita o mapansin ang mga salitang binibigyang diin sa mabasahin. Pang-anim, pagsulat ng mga talasambalian. Karaniwan yung nilalagay ng mga manunulat ng tekstong informatibo ang mga aklat, gamitan, at iba pang sanggunian namin upang higit na mabigyan diin ang katotohanan ng